Yun, ito mga kababayan, alam ko na maraming nabigla, maraming galit na galit sa mga pangyayari kahapon. Yung pag-aresto nila kay dating Pangulong Duterte, pagdating pa lang, paglapag pa lang ng airport, talagang andoon na nakaabang yung libo-libong mga kapulisan at yung kinatawan ng Interpol mga kababayan para arestuhin itong si dating Pangulong Duterte. Tandaan natin mga kababayan, 80 years old na itong si dating Pangulong Duterte. At kitang-kita naman natin, nahirap na nga siyang maglakad halos. Tapos hindi man lang binigyan ng pagkakataon ng pamahalaan na ito na makapagpahinga man lang muna bago i-serve nila yung sinasabi nilang warrant of arrest. At walang due process mga kababayan. Kahit yung mga doktor, yung abogado, hindi nila pinayagan na makasama pagpunta ng Villamor Airbase. Pati nga pagkain, hindi pinayagan na makapasok yung dala ni Senator Bongo. Tapos, ang pagkakaalam natin, isang maliit na sandwich yung pinapakain nila sa dating Pangulong Duterte mga kababayan. Matanda na yung mama. Grabe naman. At kung tutuusin natin mga kababayan, napakadaming ginawang kabutihan si dating Pangulong Duterte. Tapos ginaganito lang ng administrasyong ito. Ginaganito lang ng ating mambubudol na Pangulo ngayon na walang utang na loob, na napakasinungaling. Pasensya na mga kababayan pero naglabas ako ng sama ng loob. Talagang sobrang sinungaling ng ating Pangulo ngayon. Una, sinabi niya hindi siya mangingialam sa impeachment. Hindi niya papayagan na magkaroon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ano yung ginawa ng napakasinungaling na presidente na ito? Marcelo na ba ngayon? Nakipagsabuatan siya sa kanyang pinsan para matuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya mga kababayan, sa darating na eleksyon, huwag nating iboto ang line-up ni Pangulong Bangag Marcos Jr. Iboto natin itong siyam na kandidato ng PDP. Tapos ito pa mga kababayan, sabi noon ni Pangulong Marcos, talagang halatang sinungaling, hindi niya papayagan itong ICC na makialam o pumasok dito sa ating bansa para arestuhin itong si dating Pangulong Duterte. Sinungaling. Dahil daw gumagana naman daw yung ating mga korte dito sa ating bansa, bakit makikialam itong ICC? Hindi niya papayagan. Pero anong nangyari? Hindi nga niya sinabi sa ating mga kababayan, hindi nga niya pinaalam sa ating lahat na mayroong warrant of arrest na pala itong si dating Pangulong Duterte. Grabe, sobrang sinungaling nito mga kababayan. Tapos yung sinasabi niya, kahit isang pirasong bato, hindi niya isusuko sa mga banyaga. Hindi niya isusuko ang soberanya ng ating bansa. Pero anong ginawa niya kay Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte? Isinuko niya mga kababayan sa mga banyaga. Ipinagkanulo niya yung dati nating presidente. Grabe, sobrang sinungaling itong tao na ito. At nung pahayag niya kagabi, nagpahayag ito kagabi, may press conference ito. At pangiti-ngiti pa, halata naman talagang, kayo na lang bahalang humusga kung ano ba ang nasinghot na naman ng ating Pangulo na ito. Pero nung tinanong siya mga kababayan, na anong reaksyon niya? Na itong mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte ay parang mag-people power na. Nanginginig sa takot ang hindok. Pasensya na talagang hindi ko mapigilan dahil talagang isa ako sa mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte dahil nga sa napakadaming ginawa sa ating bansa. Lalong-lalo na yung pagsugpo sa pinagbabawal na gamot mga kababayan. Grabe itong presidente na ito. Sobra yung kanyang kasinungalingan.
Tapos, yun nga, nanginginig sa takot mga kababayan dahil sa katanungan na baka magkaroon na ng people power. Dahil galit na galit yung ating mga kababayan. Kahit ako, kung nandyan lang ako sa Maynila ngayon, kasama ako ngayon. Nasa kalsada ako ngayon. Nung naitanong yan, no? Kung anong reaksyon niya, na yung mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte ay mag-people power na. Nanginginig mga kababayan, nanginginig sa takot, nauutal. At bigla na lang umalis. Hindi na nagpa-interview. Ang tagal naghintay ng mga taga-media. Tapos ganun lang kaiksi yung kanyang mga sinasabi. Yun ang mga kababayan, ito na ha, kayo na rin bahalang humusga. At pakinggan ninyo kung gaano ba kasinungaling ang tao na ito mga kababayan. Mas malala pa sa kanyang ama ito. Ito na, sabay-sabay natin ito panoorin. Good evening, everyone. Pangiti-ngiti ka pa? You know the subject matter of our little meeting today, this evening. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening. Grabe. And exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common-law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and to give you the facts for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po itong sasagutin. Question number 1. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Oh, meron. Yeah, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place." Tingnan nyo? Pinagplanuhan na nila mga kababayan kung paano maaresto itong si dating Pangulong Duterte na walang kaalam-alam. Pero mayroon ng mga haka-haka talaga na mayroon ng warrant of arrest itong si dating Pangulong Duterte. Hindi tayo maniniwala na ganong oras niya ito na-receive. 3:00 ng madaling araw.
Maniniwala ba kayo niyan? Maniniwala ba kayo na hindi niya alam bago nakuha ito ng DOJ o ng DILG? Talagang napakasinungaling ng presidente na ito. Let's proceed as we had discussed. Now, that's what's happened. So yes, there is a very clear document that will explain when that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Sir, is it okay if we give them a copies of the arrest warrant? Photocopies of the arrest warrant. Would that be possible? Do we have limitations on that? We have the limitations. We have here the SILG, who has been, of course, part and parcel of the entire operation. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it after this press conference, and you can use it as reference. These are, it's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. Sir, second question, sir. Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single necessary procedure. We had a very good basis sinungaling talaga. on which to Ipalod. serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Sir, third question from the MPC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? No. Yan. Bakit naman? Dahil bakit naman? consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Totang. Wala tayong meron tayong contact sa kanila, natural. Pero not on an official level. Ayan ha. Nadulas pa siya. Walang masyadong di niya tinutuloy. Wala daw kooperasyon. Pero wala namang masyado. Napakasinungaling mo talaga. Nadudulas ka. Nahuhuli ka sa sarili mong pananalita. May kontak kayo. Ibig sabihin, nakikipagtulungan ka. Huwag ka na magsinungaling, Presidente Bongbong Bangag. Talaga naman. Kagabi, hindi ako nakatulog ng maayos mga kababayan dahil sa pangyayaring ito. Ikaw, Presidente Marcos, iwan ko lang, kung magtatagal ka ba sa kung saan ka man naroroon ngayon, diyan sa kinalalagyan mo, alam mo kung sino, kung ano, ang dahilan kung bakit nandyan ka ngayon. Bakit nakabalik kayo sa posisyon kayo, mga Marcos kayo. Dahil sa mga Duterte, mga walang utang na loob kayo. Magsinungaling ka pa na wala, hindi kayo nakapagtulungan, hindi kayo nagbigay kung kahit anumang mga dokumento. Pero, yung sinasabi mo, walang masyado. Hindi mo pa maituloy mo na kasi. Sinungaling ka talaga. Well, we didn't help them in any way. The arrest, what we did, the arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol.
Pang-apat po na tanong, Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Okay, well, I'm sure Okay, kamo tulo. sasabihin nila yan. But Sos, Diyos ko. this case started in 2017 when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part, because it was initiated before I even came into the picture. So that would seem. But once again, we have to recognize that, you know, of course, it's natural for people to put lalagyan ng Bulbul na. politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, Sos, yung Interpol. Wala tayong, hindi natin kinakausap yung ICC. Marami Sinungaling silang talaga. hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi Wala natin naman. mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking Si sa... Arne Tevez, nasaan ngayon? Nadala nyo ba sa Pilipinas pabalik? Nabuti pa nga yung bansa na pinuntahan ni Arne Tevez, pinaglaban pa. Yung dayuhan na katulad ni Arne Tevez, hindi basta-basta. Binigay mga kababayan. Binigyan pa ng due process itong si Arne Tevez. Pero itong si dating Pangulong Duterte, kaagad-agad sinakay sa aeroplano mga kababayan. Kaagad-agad. Myanmar, pati sa mga madadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan Sos, Diyos ko. na Huwag ka na mga- inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka Sos! sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ganyawa natin. Ibibigay nyo kagad. Maraming salamat, Mr. President, Sus! sa paglilinaw ninyo. Pakababaw ng... You want to ask another question? All right, sure. Pakababaw ng dahilan mo. In fact, as we speak, protest actions ongoing. Would you like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Well, you know, again, the government is just doing its job. Wala namang, Putang. it's Kapag mura ka not talaga. because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe sa nung mga nakaraan na mga administrasyon, baka ganun ang ginagawa. Pero para sa akin, hindi naman ganun. Nako. Sumusunod tayo sa batas. We are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. And that is what's happened here. Politics doesn't enter into it. Bakit? Why that? You know, he's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Nako po. Di ba? At saka 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. So, this is the evolution of his case, and this is where we end up. Yeah. All right. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Biglang lumayas mga kababayan. Nanginig, natakot. Dahil baka yung nangyari sa kanyang ama, ganun din ang mangyari sa iyo. Hindi nalalayo mga kababayan. Grabing sinungaling itong presidente na ito. Nabudol talaga tayo. Ano kaya mga kababayan? Talagang nakakalungkot na ano kasi talagang ano mga kababayan, hindi tayo nahiya na talagang kulang na lang talaga
na maiyak tayo, na tumulo yung luha natin. Dahil nga sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Grabe. Isang dating presidente na nagsilbi sa ating bansa. Nagsikap para mawala ang droga. Ginawang 10 years ang ating lisensya. Ginawang 10 years ang passport. Ang seaman book. At kung ano-ano pa, mga kababayan. Dati, pag pumunta tayo sa mga opisina, sa mga tanggapan ng ating pamahalaan, wala na tayong halos makita mga masusungit. Ang daming ginawa ni dating Pangulong Duterte. Pero anong ginawa ng administrasyong ito? Kaya rin natin pinili ito si Pangulong Marcos dahil sa kanyang pangako noon na continuity sa mga ginagawa ng administrasyong Duterte. Nagpalakpakan tayo noon, mga kababayan. Nagsisigawan tayo kasi akala nga natin ito tuloy ng administrasyong ito ang naumpisahan na ni dating Pangulong Duterte. Pero anong ginawa nila? Anong ginawa nitong Marcos na ito? At itong mismong PNP chief na pinili nitong si Marcos, hindi daw nakaka-addict ang droga. Dahil ito daw ay nagbibigay ng lakas para hindi makatulog sa trabaho. Tama ba yun? Yung mga ganong katwiran na nagmula sa isang PNP chief, mga kababayan. Yun ang dito lang muna at kayo na ng bahalang humusga. Talagang iwan ko lang, mga kababayan, kung anong mangyari sa ating bansa. Talagang nakakalungkot. Bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna ako, no? Mag-shoutout ako kay Ma'am Berje Veraldios ng Apulilan, Bulacan dahil birthday ng anak niya ngayon. Kahapon hindi tayo nakapag-shoutout dahil hindi tayo nagsalita, no? Dahil nga talagang nabigla tayo sa mga pangyayari kahapon. Excuse me. Shoutout na rin shoutout kay Ma'am Berje Veraldios ng Apulilan, Bulacan at happy birthday, no? Happy birthday kay nasaan na ba 'yon? Yung anak niya na nagbe-birthday sa ngayong araw na ito. Taka, hanapin ko lang Ma'am Berje. Nandito 'yon. Ano bang pangalan ng anak ni Ma'am Berje? Ito si Ma'am Bliss. Happy birthday anak ni Ma'am Berje Veraldios ng Pulilan, Bulacan na si Rogin Verhel de Dios. Birthday niya ngayon ha. Rogin Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan, anak ni Ma'am Berje Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Berje, ha. Maraming salamat. At shout out na rin kay Ma'am Edisa Borvi sa mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. At ulit ipaglaban natin at iboto natin itong line-up ng PDP, mga kababayan. Kasi para may Duterte pa na manatili sa ating pamahalaan ngayon. Yan talaga ang hangad nila. Matanggal nila itong mga Duterte na ito sa ating pamahalaan. Dahil balakid yan sa kanila, mga kababayan. Shout out na rin kay Ma'am Joyce. Maraming salamat, Ma'am Joyce, sa yung tawag nito, mga kababayan, yung kanyang info na itong si dating Pangulong Duterte ay nakarating na daw sa bansang Habia. Hindi daw idinaan sa Dubai, nasa Oranda, Habia daw country. Naka-live daw sa Japan kaninang alas 7 umaga ng araw na ito, mga kababayan. Yun na dito lang muna at sana ipagpatuloy nating ipagdasal yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Alam naman natin na talagang matanda na si dating Pangulong Duterte at kailangan sana talaga ng medical na atensyon, ngunit ipinagkait, mga kababayan, ng pamahalang ito. Kahit yung medical na atensyon, yung gamit ni dating Pangulong Duterte ay pinagbabawalan, mga kababayan. Yun na dito lang muna. Once again, this is Room TV mo. Ingating lahat. God bless bawat isa sa atin.